Dinhi sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV, balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Dinhi sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV, balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. I'm proud me sa Miss noon ko. The longest bridge in the Philippines, sa Miss Occidental makita. Subanin nga atong imahal, sa Ulogon ang Parangal Festival. Laag sa Miss Ok, ipasigar buta, tara sa Miss Ok, tala magkuyog ta. Laag sa Miss Ok, let's have fun, chill and enjoy. Tara sa Miss Ok, travel ta diri sa Miss Ok. Miss noon ko. Senso Miss noon ko. Make your wish upang asenso sa Miss Ok. Miss Ok will make your dreams come true. Daghang negosyo nag-una sa turismo. I'm proud me sa Miss noon ko. Di ko ikauna kung asa ko padulong. Dugong may sa Miss noon akong ihonghong. Laming pagkaon atong matilawan, mga lugar nga nindot laagan. Laag sa Miss Ok, ipasigar buta, tara sa Miss Ok, tala magkuyog ta. Laag sa Miss Ok, let's have fun, chill and enjoy. Tara sa Miss Ok, travel ta diri sa Miss Ok. It's a paradise, ang makita mo. It's a wonderful place. I'm proud me sa Miss noon ko. Kalindot Miss Ok, laag-laag, presko nga hangin nang inyong masimhot, libot-libot ug motilaw sa mga pagkaon nasa tupalibot. Halahapit sa mga hapitan nga numan magbalon, tas pagkaong malamian maanindot nga suruyan, laagan nang di makumpara pa sa Laag sa uban. Miss Ok, ipasigar buta, tara sa Miss Ok, tala magkuyog ta. Tara sa Miss Ok, let's have fun, chill and enjoy. Laag sa Miss Ok, travel ta diri sa Miss Ok. Isa pa sa pa, dili pa sa Miss Ok, ang isa pa ginadayo sa mga sa kalindot magdala. Isa Miss noon magkuyog malinawon nga malabot mo malipayo mapadayo na kahit ng Miss Ok ang Miss Ok. Mga balita, nasyonal, regional, probinsyal o gilabi na ang lokal.
pagasaluhan ta sa matag pamahaw ug kada pagmatas kabuntagon makaingon kita og Hi! Hi! Good morning! maayong buntag Clarin. Kauban ang tibok puwersa sa Action TV ug ang kauban tas kanunay ang Radio Ascenso 106.7 Farm Radio ug tibuok Tuwari Media Broadcasting. Kaming tanan mutimbaya kanimo og maayong buntag Clarin. Yes, maayong buntag natong tanan, maayong buntag, maayong buntag, maayong buntag, maayong buntag. Oy, maayong buntag ha. Sa'yo ba ni mong katawa doon, Miguel? Ako'y gikatawan actually. O ba na mas buhat? Pero sige lang. Ako'y ano ni siya ha. Ngano man ni siya, ngano man Oy, special greetings. Time saha ako sa ning unahon ng special greeting tawanan Oy, special greetings ngadto kang Neil Alexander Bariliano. Asa man ka kadagagawondoy? Wa makakasulod. Payong buntag na itong tanan ha. Program sa Kudoy adoy. Program sa Kudoy. Actually, kauban na mas buhat ba na yun na siya'y problema jutay. Di na nako mag-replyan kay nag-program na ta. Kung lang sa kong una-una, doon ko katawa kay usaon nila ko paghatag solusyon aning bata aga program naman tao. Saan ako pag-replyan ni Gon? Maayong buntag na itong tanan ha, maayong buntag. 29 ka barangay sa atong lungsod sa Clarin, 400 ka barangay sa lalawigan sa Misamis Occidental. Kaming tanan sa Action TV o sa Farm Radio. Mugrit kaninyo. Good morning! Maayong buntag Clarin. Rotsen ikong Senso Poblasyon 1, Barangay Chairman Joseph Montesa. Oy, kaganiya nakitaan yung taon namo dugog panilhig. Butan jud kayo ng among kapitan digas uno ha. Romy Garay Raganas, Nora Cartagenas Abarques. Ayong buntag natong tanan. Good morning mga ka-Asenso, matud pa sa Senso Poblasyon 1. Og mayong buntag Clarin, matud pa gihapon nila. Alam, ayong buntag ninyo. Good morning! Kumusta man na itong mga kabuntago? Nag-ulan na bas gawas? No? Pero so far sa pag-asa, naay adlaw, makita ang adlaw karong mga kabuntago na. Pero unyang mga taon-taon, mungit-ngit na po doy. Dayon, mas mag-amping ta today kaysa kagahapon sa tinuod lang tungod kay ming taas-taas ang flood level warning sa atong lalawigan sa Misamis Occidental ug dili lang kana apan sa kinatibuk ang rehiyon 10. Atangi ang balita unyang taod-taod ha, atangi ang mga balita. Pero diri sa ta mga patimbaya sa ta mayong buntag sa tanang mga naglantaw ha sa mga nagkalain ng mga social media platforms. Unsa man ni? Nulam Duhay Lungsod Saturday. Ako yawag ngalan sa Facebook ko. Unsa man ang ngalan na sa Facebook be? Unsa pa asa pa na ni? Yes. Mayong buntag na tong tanan ha. Please share this live feed ha and like the pages that we are into. No, kay para mas well-informed mo sa mga ganap-ganap sa lungsod sa Clarin o sa lalawigan sa Misamis Occidental. Good morning! Sa mabugnaw nga hapon, dinhi sa Mount Malinda, dili lang ato masaksihan ang pagpalong sa kasilaw kung paglubog sa atong adlaw. Oy, mayong buntag again ha. Oy, mayong buntag special greetings usab ni sa Panaon Community High School.
Pasudlan ang among bata na. Ikasulod yung taon, ha? Ma'am Bebe Gallegos, konsehal usab. Konsehal usab sa atong Asenso Panaon. Nanay Miriam Pailaga, ang mapinanggaong inahan sa maong masinsuhon nga panaon ngayong buntag. Good morning! Naulahin na lang hinuna to greet ang atong tagbalay. Ang atong Waminal Tandem, Action Man Mayor Jojo de Sagawa, ate ng bayan Vice Mayor Ging Waminal de Los Santos, mga konsihales. Maayong buntag. Good morning! Maayong buntag natong tanan. Good morning! Oy, sa atong mga uniform personnel, na kuanta. Kanang malimta na to sila usahay greet. Atong kapulisan, Police Major Alvin Tamayo, sir, good morning. Atong BFP, Sir Richie Undag, SFO 2, if I'm not mistaken. Og ni PT second class, ba't gyapon na siya, officer sa PCG Clarin. Sir Bation, sir, good morning! Good morning! Sa tanang mga kapitanes, konsyales sa 29 ka barangay, di ta mo maugot-ugot tanan. Maubito nang mas maayo ng mugrit mo kaya para madumduman mo. And at the same time, kana bang ma-mention yun inyong names. Maayong buntag na tong tanan, maayong buntag. Atangi unyan tawtawd, ha. Dili lamang atong paghudyaka, di lamang atong pagtimbaya, but of course, ang atong mga balita. Asa nakakaroon si Kibuloy? Diyan, asa na mas Kibuloy ko dyan? Naas kabungaan, ilang dyan. Koy, joke ka biya na. Lagi asa nakanas Pastor Apollo Kibuloy ko, no? Asa na po kahakaroon si kanhiay Bamban Mayor Alice Guo or si Go Waping. Ay nang Guaping kay si Janjan man na. Go Waping na siya. Maayong buntag na tong tanan, sus malingaw taning buntag sa iyo, ha. Isa pa man eh. Again, please share the live feed, ha, para mas daghang malingaw, mas daghang mukatawa, o mas daghang ma-inform sa atong mga balita. National, lokal, o atong weather forecast for today. Importanteng makuha na to ang atong balita for today, ha, tungod kay medyo adunay sana maot nga weather system. Lisod tag-describe pero lagi still ato nang i-inform na kaninyo tungod kay kuan kining unsingalan ining para makaprepare usab ta mo wa mo na mo gihadlok, by the way. Again, we are saying that naakaroon sa extreme nga flood advisory. What do you mean by extreme flood advisory, doy? O dili extreme, ha? Pasaylo ata. Severe flood advisory. Nasa orange warning, doy. Ang Miss-Ok Region 10. Of course, apil na tanian na. According to the info, staring nga bagyod ang lungsod sa Clarin sa adunay posibilidad nga dakong pagbaha kung simbakuhay mukusog kayong pag-ulan. Nang mag-amping tas permente mga dudong mga inday mga kasenso mga pinangga. Ang Rama Beach atong unyan taod-taod, ha, atangi lang na unyan taod-taod. Naglaw sa iya ang pagkahon. Atangi usap alauna padulong alas 3 unya ang atong programang ang lungsod sa Clarin karon ang naghatag kanato og description
tinuod nga impormasyon kung naunsa na ang lungsod sa Clarin karon. Pero sa karon, sa karon. Oy, happy birthday! Happy birthday. Kinsa may nag-birthday, be? Kinsa may nag-birthday? Ako ning i-message daan, be. Beautiful na rin. Sa ako sa ning mag-prepare ko video, unsay ngalan na video chat. Siya. Kalisod ining wala tay kuan oy. Cellphone stand. Mahal na mo, Ang tibok pwersa sa Action TV ug sa Farm Radio minggrit ni Ninang Jane Milbang og happy birthday. Agoy, happy na birthday pa. Happy na birthday pa. Asa man miya ni maniyot to kang Ninang. Asa man taan ni. Actually, ako ang video. Ako ang video. Kasi hindi ko galantagon kay bisig trabaho. May nang makabalo siya, gigreet siya on air. Oy, sa tanang mga nag-birthday sa tanang mga nag-birthday, nag-anniversary. Ala ka na. Sa tanang mga nag-birthday, nag-anniversary, abre ang among pultahan sa studio. Para sa inyuhang mga pinutos nga humba. Litson o guban pa. Sa atong pagbalik mga pinangga ang atong balita, pero diri sa ta uluhan sa atong mga balitang nasyonal para unyang taod-taod. Sa uluhan sa atong national news pagaon yan taod-taod mga sir. Three-pronged strategy sa WPS gipatuman sa AFP. PNP mangayo og katin-awan sa temporary protection order sa Davao RTC kabahin sa KOJC. Another one from the national news, Speaker Martin Romualdez nagpasalamat sa padayong pagsalig sa publiko nunot sa taas nga trust rating nga nakuha sa Okta survey. Sa katapusan ta nga national news, abogado nga nagnotaryo sa counter affidavit ni kanhi Mayor Alice Guo gi-question sa Senado. Kana og uban pa apil ang ato ang weather forecast o katong local news unyang taod-taod. For standby kay napatay pipila usab ka mga pahinumdom. Kajot lang. Asenso Pinoy, maaasahan mo, makakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo, tayo'y Asenso Pinoy. Tayo na sama-sama nating iaangat ang ating bayan tungo sa kasaganahan.
bawat Pilipino. Asenso Pinoy tayo! serbisyo karaban usa kini ka-agenda sa aksyon agenda sa Rural Administration nga among tumong og tinguha, we have to bring the services to the barangay. Dili lang medical mission, dili lang dental mission, naka-align kini sa ELCA o sa JEDA. Mao kini ang atong programa nga gusto gyud sa atong halandong governor o sa atong halandong congressman na we have to bring the services. Kay lagi, dili na mo ato sa lungsod para pagparisto na sa COMELEC, para pagparisto sa iyong mga anak, kay libre man ang anak karong adlaw, anaan na gyud nga among gibitbit dinhi sa inyong barangay. Ang pinapangay, naghiusa para sa pag-asinso, dili lang sa probinsya, kundi pag-asinso na po dili sa lungsod sa kanin. Amo kinang bitbiton, yan ni sa itugaran, kay lagi ang among papahal, kauban sa mga konsiyo, kauban sa atong vice mayor, anaan na mo ibusta sa inyong barangay. Mayong punta. It's bringing the government closer to the people. Dili na komunitar ko sa mga, kami na nilani sa inyo, ha? So, atong i-avail ka ng atong mga kahigayunan karon kay sayang kayo, opportunity na kayo din nato, no? Ang local datang gobyerno, naglantaw sa panginahanglanon sa atong lungsod, o nabalo na to mo nga, ang atong kaayuhan, mo ni president sa atong pang-gobyerno. Ato ang action man, ato ang municipal mayor, engineer, Emeterio Dacer Rua Jr. Vice Mayor Ate Ping ng Bayan, Vice Mayor Risa,
ganiya karon mga kasenso, mga pinangga, ang detalye sa atong nasyonal nga mga balita. Three-pronged strategy sa WPS gipatuman sa AFP. Ang Armed Forces of the Philippines kun AFP nagpatuman sa ginatawag nila nga three-pronged strategy aron matubag ang sitwasyon sa West Philippine Sea kun WPS. Kini ang gipabalo ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa ika-35 ka International Military Law and Operations Conference kon MILOPS 24 sa May Manila Hotel kagahapon. Matud pa ni Bronner nga una dinhi mao ang pagpatuman sa epektibo og malungtaron. Ginatawag nilang malungtaron nga presensya sa Pilipinas sa may West Philippine Sea, susama sa pagpabilin sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, isip pagpakita sa soberanong katungod sa Pilipinas. Ikaduha mao ang modernisasyon sa armed forces aron adunay credible deterrence capability, ug ikatulo mao ang pagtukod og mas lig-on nga relasyon sa mga higala ug mga kalyado nga mga nasod. Ang pahayag himo ni Bronner agig tubag sa pangutana kung unsa ang mahimo sa mga nasod sa rehiyon bahin sa padayon nga agresibo nga aksyon sa China sa kadagatan. Another one from the national news. PNP mangayo og katinawan alang sa temporary protection order sa Davao RTC sa KOJC. Ang Philippine National Police kon PNP mga kasenso moduso og petisyon for clarification sa Davao City Regional Trial Court human ang korte ni pagawas og temporary protection order to the Kingdom of Jesus Christ kon KOJC. Kini maoy gipahibalo ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo samtang giklaro nga walay gisulte ang mando sa korte bahin sa paghunong sa pagsilbi sa warrant of arrest ngadto kang Apollo Kibuloy ug upat pa ka mga kauban nga mga akusado. Gihatagan o gibugaton mga pinangga ni Fajardo nga nalatid lamang sa protection order nga kinahanglang tangtangon sa PNP ang mga babag o barikada sa KOJC compound o dili mobiya sa nasangpit nga compound. Si Fajardo niingon nga ang PNP magpadayon sa pagpangita kang Kibuloy sulod sa compound hangtod nga mahatag ang arrest warrant kaniya. Nag-abot na usab ang mga augmentation team gikan sa ubang police regional offices nga maimuhulip sa mga pulis nga kanhi gipakatap sa nasangpit nga dapit. Another one from the national news again. Speaker Martin Romualdez nagpasalamat sa padayong pagsalig sa publiko nunot sa taas nga trust rating nga nakuha sa Okta survey. Giila mga kaasenso ni Speaker Martin Romualdez ang tabang sa mga kaubang magbabalaod sa pagpasiyugda og mga balaodon nga makatabang natong mga Pilipino. Kininunot sa taas nga trust rating sa House Leader sa second quarter survey nga gihimo sa Octas Research. Diin, may saka ang trust rating sa House Speaker ngadto sa 62% og nitala og 9% nga pagsaka sa rating gikan sa Mindanao o diri sa tungpulo sa Mindanao nga 51% gikan sa miaging 42 lamang percent. Maton niya nga magsilbi kining inspirasyon niya og sa ubang mga sakop sa ubos balay balaoranan nga mopalabang og mga sugyot nga magpasiugda sa kaayuhan sa mga Pinoy. Maton niya nga nagpakita
Usab kini nga naa sa saktong direksyon ang ilang trabaho. Busa maton niya ang ilang dedikasyon magpadayon labaw pa sa ilang gihimo sa Kongreso. Sa mao nga survey mga kasenso, nagpakita usab nga ang trust rating ni President Ferdinand Marcos Jr. misaka usab ngadto sa 71% alang sa ikaduhang quarter sa 2024 gikan sa 69 lamang percent sa unang quarter, samtang 68% usab sa mga Pilipino niingon nga natagbaw sila sa performance sa atong presidente gikan sa 65% lamang sa unang quarter niining tuiga 2024. Another one from the national news again, and this will be the last one. Abogado nga nagnotaryo sa counter affidavit ni kanhi Mayor Alice Guo gikwestiyon sa Senado. Nagisa sa Senate hearing kagahapong adlaw si Attorney Elmer Galicia, ang abogado nga ninotaryo sa counter affidavit nga gisumite ni kanhi Mayor Alice Guo. Kainumduman nga unang niingon si Galicia nga personal niyang nakita si Guo dihang ginotaryuhan kini niadtong August 14. Apan sa hearing kagahapon, si Galicia niingon ning baliktad doy nga dili na siya sigurado kung si Guo bagayod ang nagpanotaryo kaniya og wala usab siya nasayod nga adunay warrant of arrest batok sa kanhi Mayor. Grabe po kayo no, sa kabalo. Sana inumduman sa nasangpit nga abogado ang iyang nakita sulod sa sakyanan ni adtong gabiuna murag si Guo. Matud pa niya murag. Apan giangko ni Galicia nga wala niya gipakanaog sa sakyanan si Guo kinsa iyang gituuhan nga si Guo. Aron mo pirma sa nasangpit nga affidavit ni manumpa sa iyang atubangan ug wala usab pirma sa notary book o sa libro sa mga notaryo. Uy, kuyawa no. Matud pa niya nga wala gipasakaan og kaso ni Galicia si Guo sa pagnotaryo niini. Matud niya nga iyang gipresentar ang iyang driver's license isip requisitos sa pagnotaryo sa iyang affidavit. Si Justice Undersecretary Nicolas Felix T. niingon nga ang pagkumpisal ni Galicia adunay epekto sa motion ni Guo ngadto sa DOJ nga ablihan og balik ang iyang kaso sa counter affidavit nga iyang gisumite isip tubag sa kasong human trafficking nga iyang giatubang. Ug mao gato mga pinalangga mga kasenso ang unod sa atong nasyonal nga mga balita. At ang iyon yang taon-taon ang atong weather forecast o atong local news sa pagbalik ni ining human ni ining mga pipila ka mga pahinumdom. May adlaw sa tanan, ako day si John Christian Dio de Coronado, 23 years old, sa TCGC sir sa Tangub City Global College.
Ryan Lord V. Magalyon, lumulupyo diri sa Purok Ono, Barangay Sigatikjot, Laring Misamis Occidental. May buntag sir, no? So, ako dahil si Romeo de Los Angeles, 24 years old. Ako si Karen Dabon, nagpuyo sa Purok Ono, Kanikapan, Misamis Occidental, Clarin Misamis Occidental. So, ako usa ka estudyante gikan sa Tanggob City Global College dito sa Tanggob City. Nag-take og course nga Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. And sa among pamilya is namuyo mi nga simple lang, and kanang naami lima mi kabuok members sa among pamilya, and ang trabaho sa akong papa is construction worker, and ang akong mama is housewife. And sa tulo ka mag-igsoon, ako ang magulang. Ang akong pamilya, akong parents is wala jud sila nag-eskwela. In high school and college, it's because kanang kulang sila og kanang support and financial support gikan sa ilang pamilya before. Well, diri sa moal lisod medyo kayo, walay mga kanito, wala kay mo kanako mo provide sa mga sa financial. Sa imong pag-eskwela. Okay sir, unsa mga biggest challenges ang imong na-encounter during your studies? Kana gyung walay kwarta gyud mo kina gyud. As college students murag lisod gyud kay nang walay kwarta sa eskwelahan gyud. Mga baryo nun gud. Kana laging paghatag gyud sila sa cash assistance, mo ginay dako kang tabang sa kuha gyud. Para makakuha ng imong pag-eskwela. Pag-eskwela ma-continue ba? Ma-continue gyud, no? Ang naka-motivate jud nako ang mo-apply kaning One Family One Professional Program kay labi na sa kapitos o kapobre sa tatong kinabuhi. Lami jud ning naayud tay mahuman umalampos nga makapahinambog ta dili lang kay sa atong ginikanan pero sa katong mga tawo nga ni suporta gid sa ato para magpadayon ng akong pag-eskwela ug mahuman kining akong gisugdan. Usa jud sa biggest challenges nga ako nag-encounter sa akong pag-eskwela kay ang financial problem. Kay again, duha mi sa ako ang igsuon naa sa kolehiyo, dili gyapon malikayan ang mga amuton, pero nun ilabi na sa mga boarding house. Og again, as a graduating student, daghan jud mi panginahanglan nga angay jud masuportaan ug masustain alang sa among kalampusan. Nako igsoon nga bayi isa dayon diri mi kapuyo sa Lupagan, Purok 5. Then akong papa kay lagi siya stable nga job jud sa basta unsa lang ang kuan naa basta limpyo lang ang magi kuan trabaho gid na akong papa then akong mama pod usahay man kuan pod trabaho pod og ginagmay tabang sa balay pero dili gid pod permanente. Ang napamotivate jud nako unang kay ang makauman jud sa pag-eskwela kay makatabang di lang kay sa akong pamilya kundi sa among simbahan sa ato akong kuan lugar nga dilita ingon nga mahimo kitang pabigat pasaway. Okay. Igo ra gid ang mga allowance pa. Ay dili gid igo gali say kulang pa kay ang kuan ang ako yung allowance atong wala pang ka-enter og kuan One Family One Professional igo ra gyud sugod dito sa crossing padulong pod sa terminal dito sa Tanggob wala na diri pa mga pa-crossing pa terminal padulong eskwelahan so ay kun yun na nako yun kuan pod sa Ocean sa kana kape na kayo din tubig rin paway, sahay din. Igo ra gid pod makakaon sa katulo sa isang adlaw din. So dako yun kayo nag-impact nga programa kay labi na nga isa ka college student wala na kay dili na ka ma-stress kung aha ka mukuha og mga ibayad sa mga amuton. So aside sa maghunahuna pa ka sa imo ang pag-eskwela, napakay bayro nun nga hunahunaon, isa gyud ni programa nga nakasalbar sa ako ang mga panghuna-hunaon pa. So ang akong ma-advise lang sa mga fellow na ako nga grantees puhon unta dili ninyo sayangan ang oportunidad nga gihatag sa ato ang Ascenso Administration ug unta ang ilang tabang syempre ato poruntang tagaan og maayong dalan para lang makatabang hindi lang sa ato ang pamilya pero again sa ato apong komunidad or community. Do not waste the opportunity nga gihatag sa kanang ani nga program.
kay kanang dili sa tanang panahon mahatagan kag ing naning opportunity and i-grab nimo siya, of course kanang magkuan ka kanang study more, focus jud ka sa imong study para kanang ang kaning scholarship program magpadayon siya para nimo kay dira nakita sa katong nagdumala ani nga program nga nindot ang imong kanang performance sa imong pag-eskwela. Ako lang yung ma-advise nila sir nga dili nila sa sayangan na oportunidad na gihatag ana nga programa kay labi mohatag nato og kuan 5,000 a month at pang itana then ang uban mo sir kay murag isa walang bahala nila ba kay nakoy nadunggan katong pag kuan pag ingon ni governor nga daghan daw kayo mga murag nangabagsak bitaw sir. Wala lang sila although di punta kay ingon wala nagpasagad sila pero murag nakulangan jud ilang effort. Unang-una sa tanan damo salamat sa Ginoo nga nasa mga tawo nga ihatag bitaw nga instrumento nga matabangan kami mga kapos. Akong kinasingkasing nga pasalamat kang Governor Attorney Henry S. Waminal, kang Congressman Andu Waminal, sa uban sa iyang mga board members, labi na sa among action man diri sa lungsod sa Clarin Mayor Jojo Roa o kauban ni Ging ng Bayan or Ging de los Santos. Yes, as atong Vice Mayor o kauban sa iyang mga konsihales. Akong dako pasalamat kay isa ko sa maswerte nga napili para mapadayon ang akong pag-eskwela. Una sa kita tanan pasalamat jud kang Governor Henry S. Waminal. Kaya mo gini siya ang nagpasimuno gyud nga nagtukod aning OPOP grante. Then pasalamat ko nga isa jud ko nakuha sa OPOP grante sa kadaghang college student isa jud ko. Salamat jud kayo ko. Pasalamat ko kang Mayor Jojo Ruano at og kang Vice Mayor Riza sa Waminal de los Santos. Kay sila gyapon ang nag-support gyapon sa atong lungsod. So, ang dako akong pagpasalamat niko og sa Team Asenso kay tungod ani nga scholarship napadayon ako akong pag-eskwela karon mo graduate na jud ko. And of course I feel gratitude and appreciate those people behind this scholarship program kay dili lang ako ang naka-avail ani, more students ang naka-avail ani and pohon unta daghan pa ang maka-appeal ani. Ang akong dakong pagpasalamat pud no sa atong Action Man Mayor Jojo Roa and Vice Mayor Ging de los Santos. Welcome back mga pinangga, ug mo kini karon ang detalye sa atong weather forecast for today and sama sa inyong makita, it will be still a cloudy day for today, hilabi na sa may southern part, habagatang bahin og sa Luzon og sa kinatibuk-ang Visayas if I'm not mistaken. Nakita nato mga pinangga nga adunay mga cluster of clouds dira. Pero lagi sa atong lungsod sa Clarin, no, adunay ginatawag nga severe general flood advisory. Sa to pa
sa atong rehiyon 10, mga ma'am, mga sir, mga ka-asenso, aduna naging pagbahapod nga na-experience dire sa sulod sa atong rehiyon 10. Again ha, this warning actually, wala ni siya ga ingon nga ang Clarin lamang muy naay ingon na ibat. Of course, ang kining rehiyon 10. Matod pa sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kon pag-asa, southwest monsoon habagat lang gihapon muy mupaulan sa may Central Luzon, Southern Luzon ug Visayas. Metro Manila, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro, Palawan ug Antique kung namoy mga paryente dira, ala kumustaha sila kaya doon ay mga pag-ulan dira. Ang La Union, Pangasinan, Benguet, Bicol Region and the rest of Visayas, Central Luzon, Calabarzon and Mimaropa, adun ay mga patak-patak nga mga pag-ulan dira. Kumustaha inyong mga paryente. Matod pas pag-asa lang gihapon, karong adlaw adunay mga kusog nga mga pag-ulan sa may Bataan ug Occidental Mindoro. Sa to pa kung naay mga Clarinhon, mga misa-misnon nga adunay mga paryente dira, please kumusta sila, chati sila. Moderate to heavy rain sa may Metro Manila, Cavite, Batangas, Palawan, Romblon, Guimaras, Antique, Aklan ug Negros Occidental. Samtang ugmang adlaw pit sa 29 adunay kusog nga pag-ulan dira sa may Bataan, Cavite, northern portion sa may Palawan ug Occidental Mindoro, Antique ug Negros Occidental. Sama sa tong giingon adunay ginatawag nga severe flood advisory ang kinatibuk-ang Region 10. Sa Misamis Occidental ang prone sa pagbaha istaring gayod ang lungsod sa Clarin. Apil na ang Palilan ug sa Aluran. Palilan is actually in Jimenez. Mga rivers na sa lungsod sa Clarin, sa Jimenez ug sa Aluran. Sa Lanao del Norte, kunamoy mga paryente dira ingna sila nga adunay indicator sa pagbaha dira sa may Mandulog, Agos, Liangan ug sa may Maganding. Sa may Bukidnon, mga kasubaan sa Bukidnon ug sa may Upper Cagayan de Oro. Sa atong lungsod sa Clarin adunay adlaw nga makita no adtong alas 8 rather sa buntag padulong na lang nag alas 9. Musugod siya ngit-ngit gani naay mga portion sa atong lungsod sa Clarin nga magpangilat or kung dili manggaling ang kinatibuk-an gayud nga lungsod sa Clarin alas 11 padulong na lang na og alas 12 adunay mga pagpangdag-o, mga pagpangilat. Pagkalauna mobalik og subang ang adlaw, alas 2, alas 3. Pagka alas 4 sa hapon mobalik og dag-om o gani na ay mga kaning thunderstorms nga masinati. Pagka alas 5 taman og alas 10 sa gabi magpadayon nga adunay panganod o adunay dagom samtang pagka alas 11 mawala-wala na kining jutay mga pinangga. Mogato ang unod sa atong balitas panahon for today at angiun niya ang atong mga local news diri sa Francis Dudong Saramusing. Good morning. Matod pa na, good morning Boss Migs. Pangitaon na to na boss. Unsay pangitaon na to dong? Unsay pangitaon na to busing? Donald Dapitan Diungan, bayong bungkag ni mo na. Konsyal Oliver Uy sa Panay, mayong buntag Sir Migs, mayong buntag Asenso Barangay Panay. Good morning. Mayong buntag ni mo Dracons, pasaylo o usahay mamalita sa inyong pag-recognize ma-share, ma-ma'am niya kung si Halman ay at ang ngayon niya ang mga lokal nga mga balita pero standby sa kay napaydugang nga mga angay nato nga mga lantaon kadyot lang. Our Provincial Governor, Governor Henry Sevilla Bamian. O nasayod na mo nga ang inyong gobernador kung maoy musulti, maoy musaad ang saad pagabuhaton. Muna ang atong liderato sa
also with our action man Jojo, no? Nga tungod niya na dili na nato paabton og sunod tuig karong tuiga atong i-rehab ang maong simento. Unahon nako paghisgot, pagpadayag ang akong kalipay karong adlaw. Ako karong makita, maobserbahan, ma-evaluate o mahatagan og action ang kakulangan sa atong eskwelahan. Mangutanag ko ninyo karon mga anak, gusto ba ninyo nga magkaroon og standard uniform? Kamong tanan karon akong tagaan, patahian og standard uniform. O pili lang uniforme sa inyong sinina o karsones sa mga lalaki. Apil o inyong bagong mga sapatos. So ang gasto sa inyong uniforme o sapatos mao si Mayor Indy Waminal sa Osamis. Si Congressman Sanso Waminal sa atong segundo distrito. Ang inyong amahan si Governor Henry Waminal. O apel pamuto nako si Vice Mayor Dingding Waminal. Amo ning personal nga pondo. To reflect nga kamo mga alagang Waminal. Unong katuig, 6 years ago, this institution was born. Dili out of dream. Dili usa ka damgo. Kundili usa ka aspiration sa inyong amahan, sa inyong silingan nga taga-kanibungan dako o Clarinyo nga ang mga kabataan nato diri sa area sa Clarin could be nurtured, where potential could be realized, and where futures ang ugma mahulma. The future could be shaped. Atong gi-envision grounded on the belief sa usa ka pagtuo nga ang edukasyon is not just about imparting knowledge but about inspiring greatness. Osborn ko greatness. Ang mga kalampusan sa atong gisaulog karon dili lang resulta sa paglabay sa panahon, kundi sa kakugi, vision o pagsalig sa tanan nga minambigit sa paghimo niini nga eskwelahan kung unsa kini karon. Og labaw sa tanan, gumikan sa pagpaningkamot sa atong halantong Governor Attorney Henry Sevilla Waminal. Ang iyang administrasyon, itagaan niya og dakong importansya ang sektor sa edukasyon nga magkamot nato ning kalampusan karon. I would like to express my immense gratitude to our working governor, my black brother, Governor Henry, for being instrumental in making Pilina Sevilla Waminal High School the reality. I cannot believe that it's been 6 years since the high school name
in honor of my mother has been founded. And with the continued support of our working governor, Henry Waminan, and yours truly, as Clarin's Vice Mayor, in our professional capacity as public servants, in our personal capacity, isip mga anak ni Pilina. Kining adlaw karon para nato morning adlaw selebrasyon para sa gugma. Every 100 years kuno dunay mabot nga usa ka tawo nga kung sa Binisaya pa gitawagan na nila manulunda mo nang musulbad mo liberate kanato kana 100 years ago si Dr. Jose Rizal mao na siya niabot. Ug para kanako sa akong opinion karon para sa Misamis Occidental, kini mo na atong Gobernador Henry S. Waminan. Og sa tong lokal nga mga tinubdan, una niini Mayor Jojo da Sagawa og ang kinatibuk ang Guaminal Administration gipasidunggan sa BFP. Gani ang detalye niini doy ato ang mismong basahon ha, ang post mismo para dili nato mahatagan og kanabang ato ang kinaugalingon nga paghubad. But of course, gikan mismo sa official post sa Clarin Fire Station. Ato ang basahon ang mismong post ha. Matud pa sa Clarin FS or Clarin Fire Station official Facebook page nga nagkanayon as of 27th day of August 2024. Clarin Municipal Fire Station headed by SFO3 Richie Undag, OIC Municipal Fire Marshal under the supervision of Superintendent Gregorio S. Elbambo, DSC Provincial Fire Marshal of Misamis Occidental, proudly congratulates Mayor Jojo da Sagawa Jr. being recognized as one of the best local executives throughout Region 10. As a testament to your extraordinary leadership and unwavering dedication to serve the people of Clarin. Your remarkable support and innovative initiatives for the Clarin Municipal Fire Station have not only contributed to a safer, fire-free community, but have also set a standard for local governance. Being one of only 5 local chief executives out of 17 in the province of Misamis Occidental is a significant achievement. Your recognition by the regional office under the leadership of Superintendent Alma G. Abakahin, Regional Director BFP 10, speaks volumes about your commitment to public safety and community welfare. Your legacy as the action man continues to inspire and lead our municipality towards greater heights. Clarin MFS are proud of you. Asenso Clarin, Asenso Misamis Occidental. Hashtag Clarin Pinanga ka. Hashtag Asenso Miss Ok, Asenso Misamis Occidental. Hashtag Think Fire Safety Now. Hashtag DILG Philippines. Kanina pa'y padugang in case of emergency, in case of fire and other emergencies, please call our hotline, ang hotline sa Clarin FS 0981-597 2558. Actually, naapod sa tong slide ha. Kanina itong makita ka no? Kana naadira doy. Kanina mo magkawala-wala sa number. Congratulations ha! Mayor Jojo da Sagawa o kaniya to na nang ipahid sa kinatibuk ang Guaminal Administration. Another nga lokal nga balita. Actually, we already read this one. Pero ato lang ibalik doy tungod kay daghan pang nagmaghahion sa ulo. Atong basahon pagbalik ang Regional Development Council 10 of kaning
sa DPWH, sakto ba ko? Okay. Is nagmando, nagsugo na malihog nga di sa mo mangagi sa Pangal Bay Bridge kana mga sibilyan. Ato ang basahon. Enjoining the public to refrain from using the Pangal Bay Bridge until it is officially opened. Okay? So again, to make this a little bit shorter, kining unsingalan ining dili sa mo mga gidra. Di sa mo mga gidra, please lang. Ayaw sa mong pangagidra until it is officially opened. Matod pa dere, civil works for the Pangal Bay Bridge is targeted to be completed by the end of August 2024 and will officially open to the public by the 10th of September 2024. Ay kabalaka kay September 10 na ang ilang tagal ni ana para makaagi na mo dira, bahalag magpataka mo lusot-lusot dira. Another one, again, we already read this one pero hinautputang madasig mo niini. Ang probinsya sa Misamis Occidental will conduct its second search for outstanding Misamisnons. Actually, we have also have a written news about this one, di ba? Nagsulat naman tagbalita ani. Pero baliko na kunig basa doy. Basin di ay wa pa mo kabasa sa news o wa po kapaminaw sa una natong sibya niini, basin di ay. 4 categories ang gikinahanglan sa or pwedeng tawgon og outstanding Misamisnon. Una, graduate sa PMA or graduate sa PNPA. Ikaduha, individual nga ming-excel sa local business or entrepreneurship sector. Dayon, agri-fishery sector or community development sector for at least 5 katuig hantod sa 10 katuig. Ikatulo, individual nga giawardan internationally or nationally nga naghatag og kanang pasidungog sa atong lalawigan ug sa imong lungsod mismo. Self-made individuals with exemplary success through hard work, kana bang sa imong natad ming nakabot nimong pinakataas nimo nga pwede nimo mahimong success, no? Ingunana, ang criteria to qualify for any 4 categories are as follows. Una, must be a bona fide Misamisnon. Di na bonified ha, bona fide Misamisnon from birth for or a resident of Misamis Occidental for at least 10 years or continuous. Have exhibited good moral character and not have been judged or adjudged guilty in any civil. Walay kaso, wala na hukmi sa civil o administratibo o kriminal nga mga kaso. Wala pa po na awardan sa daw susamang award. So ingon na baka ikaw na doy. Basin di ay, no? So pwede mo apply ana, pwede mo di man mo apply but pwede mo dool ni mayor mismo. Yo, ako man ang gipangita yo. Dayon pa matud mo kog lingon. Kay ngano man mga executives, mga mayores ang pwedeng mo kuani mo na mo nominar, no? So anyway, boga to ha ang atong unod sa atong mga pagbalita, national, lokal ug even ang atong weather forecast ug atong paghatag paghudyaka lingaw ninyo sa atong kadaadlaw nga programa paghatag timbaya, maayong buntag kraken. Unyang alaw na padulog alas 3 ang ato usab nga paghatag paghulagway kung naunsa na ang lungsod sa Clarin karon. Sa ngalan na lang sa kinatibuk ang pwersa sa Action TV, ang Clarin Broadcasting Channel, dito sa Pikas, ang Radio Asenso 106.7 Farm Radio. Kini na lang si Don Miguel and I'm saying bye-bye. God bless us all. Mama Mary loves us all so much.
Hashtag Asenso Clarin, hashtag Asenso Misamis Occidental, hashtag Segundo Distrito, hashtag Asenso Pinoy. Ug sa Clarin, pinangga ka. Bye-bye! Sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka.